hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala ng jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respect, ang problema po kasi bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin ha. PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. Justice Secretary Remulla from hindi pa papasukin to papaarestuhin, ayan. At matapos yun, dineklara niya, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O di ba? Salungat na sulungat. Nagtataka pa kayo bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan ha. In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importanteng isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023, anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India. Pero nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. O, bilangin nyo ha, 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan niya yan. Pero ang sinabi ni Super Ate ay ni Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talaga ang charter change. Hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, nung kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. O tignan ninyo ang usaping China. China is Philippines' strongest partner. Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Balentong na naman on the third issue, on the issue of China. Meron pa po Tignan niyo po ito sa peace talks. Ang analysis talaga, talagang ang peace talks sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makikipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November, pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 na buwan, hayan na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa CPP, NDF, NPA na isang teroristang grupo. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. O, pang-apat na yan. Ano, saan pa siya bumalentong? Ito nga, sa kanyang mga appointments. Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. No? At tinuloy nga niya. Bagamat ang mga declaration niya, dahil panalo na tayo, talo na si CPP-NPA, hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, abay 2 buwan pa lang, tinanggal na. Hindi naman yan pagbalentong, pero kung i-appoint mo isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, katakataka naman na 2 buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang naging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila malapit, no? At hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil sa debate ng SMNI. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat
ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po isinulat, nakita nyo naman kung paano bumalentong si Presidente. Napakaikli ng panahon ng lumilipas, bumabalentong. So, hindi po sapat na sinabi niya ng oral. Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdi-distab yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan, makipag-cooperate na, padala na yan sa Hague. O, uutusan yung pulis, arestuhin na yan. Sasabihin ng pulis, sabi ho ni Presidente, hindi makipag-cooperate. Sasabihin naman ng mataas na opisyalis, nagbago na ang instruction ni Presidente. Yan po mangyayari pag hindi nakasulat.